Hello, hello, hello. Hello. Mic Okay. check. Okay. Okay, yun na yun yung intro natin. Feel ko need natin introduce sarili natin sa 7 loyal viewers natin. Hi, I'm Izzy. With me today, I brought in some of my new friends. And they're also the younger workmates. So baka gusto introduce yourself sa audience natin. Hi everyone, I'm Marla. I am a junior architect here in Barcan. I am from UST batch 2025. Hi, I'm Toby. I'm a junior architect here and I have been for 3 months. Yes. Graduated from UP Diliman noong 2020. 2025 pala. Yeah. Hindi ko alam na may batch reveal pala tayo. So ako, batch 2020 naman ako. Sorry, ikaw ay batch 2025. 2020. Shit. Ikaw batch 2025 din. So okay. So first question ko sa pag may nami-meet ako na younger years sa akin lagi is kasi okay, sobrang gas-gas na to na tanong. Yes. Alam kong we're half a decade past COVID, pero kasi at least sa akin ano na yun eh. Patapos na ako eh. So karamihan ng parang college checklists ko noon na-check ko na kasi pag-graduate, pero hindi ko ma-imagine for you guys entering kung paano kayo nag-form ng parang friendships. So I think yung org culture talaga doon kami nakapag-make ng friends. Parang doon na-form yung mga bonds. Kasi kung tutuusin parang sa Zoom class, mahirap mong malaman kung ano yung names Yeah. ng classmates. Mm-mm. Mahirap gumawa ng GC. Yeah, So, yung orgs, I guess sila yung gumagawa for us na parang, kung nag-apply ka sa amin, may sarili kayong GC. So, kilala mo okay. sila. Kasi yung na-imagine ko, pag pandemic, mas mahirap yung orgs. Pero I guess, kung isipin ko ulit, baka sobrang starved ng mga tao for interaction. For me, ang laking tulong ng social media. Kasi sa UST, nung parang yung first to third year, same kami ng section. So, hindi nag-iba. So wala na yung block. Wala. Ano. So, parang before pa kami mag face-to-face, na-form na yung bond namin as a section. Okay. And nakatulong din yung pag outside of school, nagva-Valorant sila, ganon. Or they Yun play talaga ang online Valorant games, na yun. ganon. So, yun yung parang yung naging form of bond nila instead of yung... Hindi ka nagba-Valorant. Hindi. So wala kang friends, no? Wala. De joke lang. Hindi, wala. Parang naging close ko lang sila nung Nag-face-to-face na talaga. I guess yung pinaka-culture shock lang is, kasi sa Zoom or sa mga profile Yeah, pic nila sa Zoom, akala mo like maliliit sila. Pala ang tatakpan nila. Nagugulat talaga ako Pero sa ganun. personality-wise, consistent naman sa Zoom. Consistent. Kasi para siyang Yeah. fun, pero at the same time Ang sad. depressing. Parang ang depressing. Depressing. Oh my God, so hindi nyo na-experience yung, well, sa UST, yung parang welcome walk. With Hindi. batch nyo ba yung may parang Minecraft? To Minecraft. Medyo corny eh, pero Longkot. pero Ano ba gets yun? ko naman. Parang At least necessary tinry naman. naman nila. Sumali ka doon. Oo. So need kayo gumawa ng account sa Minecraft oo. tapos ilalakad-lakad nyo. Kayo may ganun kayo sa UP. Wala kami. Wala, UST on top. Wala, Minecraft. Yes. UST, walang ganun yung UP. Ano ba yan? 1-0. Na-imagine nyo ba minsan yung alternate universe na hindi nag-pandemic? Ano namin yun? Parang hypothetical conversation namin yung palagi mga kaibigan na parang, sino kaya ka-close natin kung Yeah. pumasok tayo face-to-face nung una pa lang? Pero, I guess, mas mabilis akong mababurn out sa RK in the that's first true. place. Kasi, at least nung pandemic, parang you're left by yourself na to figure things out. Which is mahirap, pero at the same time, wala kang pressure to parang compare yourselves to others or Sa wala bagay, kang hindi mo siya pressure nakikita eh. Sinasabi ko na to even sa friends ko na parang if ever hindi online yung first 2 years ng college, baka wala na ako sa UST RK kasi di ba may cut-off, di ba? Oh yeah. Sa Oh my amin, God. tinanggal Okay. yung cut-off nung pandemic. I don't know why, but i-treat ko siya na privilege siya na kasi lahat dumaan sa cut-off. Yeah. So, salang-sala yung mga students. Sa amin kasi hindi. So, very thankful na walang cut-off. And yun nga, yung sinasabi ni Toby na parang mahirap siya to figure things out on your own. Pero parang iba yung factor na may presence ng ibang tao na pe-pressure ka, na mas nakikita mo na may mali ka kasi nakikita na sinasabi nila na mali, ganun. So, for me, may pros and cons din naman yung online. So I have to ask this question kasi usual siya na perception sa so-called pandemic batches. Hindi lang naman kayo yung batch. Yes. Madaming Yes. dumaan ng pandemic eh. So, do you guys feel like you're behind
or equal or ahead of the older batches? Definitely behind talaga. Kasi ang dami talagang na lost na knowledge sa pandemic. Ang daming na lost na education. And at the same time, parang feeling ko hindi na instill yung mga previous yung discipline, yung parang character of being an architecture student sa amin ng pandemic. Kasi yun nga, sarili-sarili lang kami. Oh, same lang, I think. Yeah. Kasi may challenging din kasi yung online. So, Exactly. parang for me, same lang, pero with different kami struggles, different situation lang kami. Pero same lang din naman kami ng pinagdaanan, same prof, same curricular. So, parang same lang. Magkaiba lang ng challenge. True. Yes. So, yun. Ikaw, EG, anong ka ulit? Anong year ka? Graduate. 2024. Yeah. So nag-pandemic na, nung nag-a-apply kayo ng college. Naka-affect ba yun? So parang pagpili nyo ng university, kung sino kaya dito yung magaling sa online? Hindi na. Kasi nakapag-upcut kami. Sabagay. Nakapag-ustat Pero nung kami. upcut, hindi pa lockdown noon, wala pa. Shocks. Ikaw, UST. UST na talaga first UST na choice. talaga, okay. Mamaya babalikan ko yung reason kung bakit nyo pinili yung UP UST. Pero, going back dun sa point na feeling mo same lang naman. Ako, honest assessment ko, since after ko graduate, na-invite ako sa UST para magtingin ng plates ng lower years. Parang yung competition plate. Parang nagtatawag sila ng outside people. Tapos, nung chinek ko yung plates, medyo unfortunate to nung time na yun. Pero nakita ko na technical skills-wise, may nawala talaga. Or parang makikita mo yung difference from those batches na nag-suffer sa pandemic versus those na nakapag-experience na ng face-to-face. May stark difference talaga. Yes. Ang masasabi ko lang is, parang, tama ka parang may sariling strength pa rin yung pandemic batches Kasi kung iisipin mo, yung way ng pag-absorb nyo ng information, two things. Una, nakapag-absorb kayo ng information by yourselves. Yes. Wala kayong nakikitang katabi na pwede mong directly tanungin or wala kayong mentor na directly mahihingan nyo ng tulong. So, very self-sufficient kayo in that sense, if nag-make sense ako. Second is, madaming information yung pinuput out these days. Yung medium is digital. And I think kayo yung pinaka-best suited to absorb that kind of information. Kasi na-survive nyo yung ilang years na yon with just self-regulation. So, I would say, yung pandemic batches, after working with some of you guys, parang, hindi ko kayo ginagasa, pero kayo yung parang pinaka-flexible workers and also fast learners. Feeling ko rin strength nung batches natin yung paghanap ng online tools. Yeah. Like, parang kung may isa-assign nyo sa class na parang, guys, tingnan nyo itong nakita ko pang help mag-render or dito makakuha ng models. Parang lahat kayo makakakuha ng access na yun. Tapos, wala, parang yun na yung magiging meta ng, ng bagong... Very resourceful. Bagong... Agree. And di ba madami nagsasabi na kayo yung brain rot generation na sobrang short ng attention span. Kasi pag nag-hire, issue yon ng employers sa Gen Z generation. Na brain rot, short attention span, hirap i-please. Agree ba kayo na ganun kayo? Minsan. Yeah, minsan. Pero yun nga, like, I think yun din yung edge din ng mga Gen Z na self-regulation. Yes. And exposed na kami sa social media. Exactly. So, very, parang part na ng personality namin and our work life yung social media. Feeling ko nga mas nagsasuffer yung fringe Gen Z, yung mga sabit na Gen Z papunta sa millennial, mas nagsasuffer sila sa short attention span kesa sa Gen Z na super exposed doon. Kasi yung fringe Gen Z kasi, as I call them, up to the millennials, sila yung old enough to have real world obligations. So sila yung mas naghahanap ng dopamine. Kaso they're also young enough to know where to find dopamine. So parang sila ngayon yung nagbabalance ng, sila ngayon yung mas kailangan ng escape tas balik sa reality, then escape balik sa reality. So parang for me, mas nagsasuffer kami, feeling ko, sa shorter attention spans. Meanwhile, parang kayo sobrang well-adjusted nyo na.
Tama ba? Sobrang dami kong ginagawang generalization sa mga tao. Feeling ko naman daw parang it's more of like kayo mas longer yung attention span nyo. Kung may nakita kang TikTok tapos in the first 5 seconds ayaw mo kaagad, like scroll ka agad. Hindi ka pa Parang, ganun? So pag may nag-scroll kang TikTok, tatapusin mo lahat? Ako, skip ko kaagad. Pero yun yung parang, I guess yung narinig kong like point mo is parang mas shorter attention span yung mga millennials. Pero sila parang feeling ko like tinatapos talaga nila yung fringe generation. So since gumagawa tayo ng generalization sa lahat ng tao, start pa lang to, simulan na natin. So, ang dami natin pinag-usapan na similarities pagdating sa experience. Kasi somehow we all share a bond. Pandemic. Due to pandemic. So, focus naman tayo ngayon sa differences. Diba? So, you're from UP, tayo from UST. Yes. I guess first question ko is, the usual, bakit UP? Free tuition. Yun yung True. Honestly, totoo yun. Yeah. Kasi before pandemic, yung naalala ko lang sa tuition ng UST is 80K a sem. Ooh. Nung ano ba? Tumaas na siya. Tumaas siya. Kahit puro Zoom. Kahit puro. Bakit? Kahit hindi na naman natin ginagamit yung facilities kahit natin. hybrid, tumaas siya. Sige, hindi na ako magko-comment. Baka tanggalan ako ng ng UST. Baka pang Zoom subscription. May Canva Premium tama, naman. tama. Ay, may Canva Premium. Ano ba sila? Nagbibigay ng licenses nung pandemic? Like sa SketchUp no, or... unfortunately. Wala? Hindi rin. So, paano ka nag-SketchUp? Joke lang. Secret. Meron. Meron ba? Revit, AutoCAD. Very SketchUp kasi. Kasi hindi naman siya part ng and- curriculum din. So, Gets. I guess yung hindi ako sabihin ko lang ba't hindi ako nag-UST kasi Yeah. nakalimutan ko magpa-reserve. ano ba yung reserve sa UST? Di ba may reservation fee na 5K kung kung mag-enroll ka man? Kasi binibigay nila yun sa mga nagre-reconsider. Pero gusto mo rin mag-UST. Pinag-isipan ko siya. Ba't pinag-iisipan mo lang? Ano yung ayaw mo sa mga taga-UST? I mean, Ayaw mo sa amin. una kasi is like tuition. Parang, ang nangyari kasi na una yung asset results. Since nalaman kong, parang pumasa ako ng Ateneo, most likely, iniisip ko, pasado akong UP at UST. Yes. Grabe naman talaga si Tori. So, hindi ka na nag-take up rin ng OSTET? Hindi ka lang nakapag-reserve ng... Yes, hindi ako nakapag-reserve. So, sa mga magti-take pa lang, sa mga nanonood nito, ano yung mas mahirap? Sa USTET OPCAT, OSTET. Pinakamahirap ang USTET. What? I'll say it. Pinakamahirap ang USTET. Also, medyo magulo din yung parang... Hindi ko na rin maalala ano yung mahirap medyo magulo din yung examination process ng USTET ng time namin. Magulo. So, ayaw mo sa UST kasi magulo sila. Di na. Gusto ko na UST. Pero late lang talaga ako nakapag-decide na parang... Gusto mo yung UST or may gusto kang taga? Ay! Sorry. Hello po. Nanonood siya. Pero location-wise, mas malapit talaga siya. UP, gano'n. May relatives ka din na nag-UP? Yung brother ko kasi nag-UP siya. So, siya yung first-hand experience ng UP. Kasi for me, parang malaking bagay din kung saan nag-college yung relatives. Anyway, ikaw. Ano siya very, ang UST known for good architecture school talaga. That's true. Mm-hmm. Parang pag iniisip mo architecture, parang UST. UST. Pero aside doon kasi, ang pinaka nagustuhan ko sa UST is culture. Kita ko rin yun kasi, katulad ni Toby, marami akong relatives na from UST. Different courses though, pero almost all of, yung brother ko from UST and then my cousins from UST, different courses. Pero, ayun, yung culture, very... So, uncultured yung Hindi naman. Pero very kasi, parang sa office natin, sa UST, very clingy mga tao eh. Very, true. Diba? True. Very family, very tropa yung... So, sa UP, parang ayaw mo kasi hindi sila ganun. Hindi sila clingy. Hindi sila clingy. Sa bagay. Doon na tayo ngayon sa stereotypes na ina-associate sa school. Kasi nga, baka may listeners tayo na gustong pumili, tapos meron silang naririnig-rinig na yung UST ganyan, yung UP ganyan. So, just to set things straight, meron tayong UP student at UST student. So, ako na muna magtatanong sa'yo. Bilang curious din naman ako talaga. Totoo ba na pag UP, more on parang theory, research, versus design? Yes, parang Totoo very practical yung approach namin sa RK na
kailangan buildable siya at the very least, Yeah, or kailangan practical. super feasible. So, very tutok sila sa details Very or straightforward. paano yung assembly ng isang project. Ganun. So, mas trained talaga kayo sa technical. May materials class lang kami nung second year, pero mas nag-boom lang talaga siya nung third year. Na. Third year. Nung parang kasabay niya drafting, tapos nagda-draft kami ng mga details, ganun. Like, But before that, question, paano yung design sa UP? design sa UP. First year. Kasi first year, hindi ko alam if same, pero nung batch namin, more on building scale models. Yes, same. Same pa rin sa inyo. Sa amin, separate subject siya, pero ine-expect nila na yung mga natutunan namin sa visual communication, i-apply namin sa design. So, yung mga binibigay lang sa amin sa design is more on like, yun nga, mga theories, mga principles, and then, after that, parang bibigyan kami ng project na, gawa kayo ng bahay na may ganitong requirements. Tapos, Hindi niyo yan kinonsider nung pumipili kayo ng school. hindi. Basta ako, Di niyo alam. gusto ko lang Archie course eh. So, like, Okay. kahit Archie saan na naman talaga. ako Ikaw, Marla, mapadpad. meron ka bang idea na yung USTS more design-focused? Wala akong idea. Parang before entering college, parang hindi ako nakapag-research kasi nga pandemic. So, parang hindi ko rin nag-research, sure yeah. nung time na yun, no, parang magka-college pa ba kasi nga pandemic. Siyempre Mali ba magka-college. Pero yun, Sa parang so bagay. hindi wala na akong time makapag-research. Even that if time. nakapag-research ka, hindi mo rin sure if ma-apply nila sa online yung strengths nung sinasabi nila. Pero very yung stereotype sa atin, very true, na parang very more on concept kasi yung UST. True. Kasi may one time na nag-job application ako, job interview, and then may exam yun, so drawing exam, and then nung pina-present sa akin yung gawa ko, sabi nila parang halata daw na taga-UST ako kasi more on concept yung concept-based or concept-focused yung gawa ko. Yun din ba yung perception ng mga taga-UP sa UST? Pag nakakita kayo ng gawa? Yes, like, yun nakikita rin namin mas experimental kayo sa mga forms. Yes. Parang mas, I guess, mas nakaka-explore, Yeah. nakaka-experiment kayo ng mga Naiingit na kayo different sa forms. amin kasi... Medyo. Sinasabi ko Yun lang yung gusto namin malaman. Yun lang naman yung gusto namin marinig. Okay na. Okay, Next natawa topic. na. Parang, Wala na, next topic na. Ang dami naming usapang mga friends na parang, kunwari, nagde-design kami. Tapos parang, kung break, magpapakita yung isa, tingnan niyo yung plates nila sa UST, parang, gagandaan kami, like, parang, talaga? dapat tinuturo yan sa atin, parang Hindi nyo binabash na parang, tinan mo to, hindi naman matatayo Hindi, ito. Hindi naman tatayo. Although kasi yung mga nagpo-post ng mga UST plates talaga nila, feeling ko proud talaga sila doon. And Totoo naman. rightfully so. Totoo naman. Oo. So, kung may... Parang feeling ko naman kung may pangit na plate, hindi nyo naman ipopost eh. Parang... Di mo sure. Hindi mo sure eh. Di mo sure ba? Baka akala nila maganda para sa Ano maganda, di ba? Kasi may mga nagpo-post din talaga na. Di ba? Sure ka ba dyan? Joke lang, Sure joke ka ba lang. dyan? Di, joke Okay, lang. okay. So, siguro regarded din yung UST as the top Archie school. I don't feel like top kasi pinakamagaling. Hindi eh, kasi, di ba, yung mga nagtatop naman, hindi naman UST From lagi. Pero feeling ko lang, na-train kami kung paano pumasa ng exam. Yes. Kasi may 4 na filters sa buong 5 years. So, yung una, yung first year cut-off. Tapos, ano yung Amase. Nung ARCC time namin, OSAT, tapos naging Amase naging siya. Amase, and then Tapos ARCC na subject siya na you have Tapos, to take. yeah. No? Tapos thesis. So, kung Very graduate ka, salang-sala ka na. Very Especially sa first salang-sala. year pa lang, ang daming nalalaglag sa first year cut-off. Actually. Kaya marami nagsasabi na parang makapasa ka lang, makagraduate ka lang kahit di ka mag-cum laude sa UST. Parang Yeah, very strong ka na, very bata ka na. Kasi ang dami mong pinagdaan, imagine mo, 4 yon. Tapos yung thesis, parang hindi 100% sure na first take mo, mapapasa mo agad. Yeah. Sa inyo ba? Paano yung filters sa UP? I'm sure OPCAT pa lang mahirap na eh. Pero after nun, may filters pa ba kayo sa 5 years? Parang technically yung kailangan lang namin i-maintain yung grades namin. I guess sa UP, medyo normalized yung delay culture or parang Ano yung sabihin naman? Yung parang units lang. irregular term. Irregular student. Normalized yun. Parang, Bakit? ano siya, medyo like badge of honor na parang, sinasabi, parang nasa-solidify niya yung or yung parang thought na mahirap ang UP. So kung na-delay ka, parang, gets na namin yan. Parang, so, Okay. parang hindi siya like, kasi mahina ka. Parang it's more of like, gets na namin yan. Mahirap talaga ang Mahirap UP. kasi talaga. Ikaw, baka may tanong ka sa
about sa UST. Totoo bang ghosters kayo mga UST? Hindi ko masasagot. Si Marla siguro masasagot na yan. Hindi ko masasagot. Hindi kami ganun. Baka yung iba. Baka yung nakilala. Ay. Pero yung, I guess, isa pa naming parang preconception sa mga taga-UST or sa mga profs nyo is stricto, matindi yung mga profs nyo mag-crit. Is that true? Yeah, that's true. True, no? Pero feeling ko sa inyo din. I mean, sa lahat ng schools. Parang pili sa amin yung Diba? matindi mag-crit. Parang kilala namin kung sino i-avoid namin sa enlist. I mean, same naman sa amin. Hindi naman lahat masama. Masama talaga yung term. Hindi naman lahat ganun. Pero part na yun kasi ng culture namin. Yun nga yung natutunan ko sa buong 5 years ko ng college na parang you have to take yourself out of it. Kasi yung critic is not personal, it's just work. Parang you have to take yourself out Pero of your sometimes work. may comments din na personal. Pero Minsan din talaga. actually, di may iwasan Di may yan. iwasan Pero talaga. ayun, parang na lang, mindset na lang na parang take yourself out of it na yung mali, wala sa'yo, yung gawa mo yun. And Yeah. parang kailangan mo rin kasi na i-critic yung gawa mo. Kailangan mo marinig yung feedback ng ibang tao kasi paano mo malalaman na if okay ba yung gawa mo or paano mo may improve yung gawa mo if hindi mo marinig yung feedback ng iba. So, Yung org culture nyo raw sa UST, parang mas vibrant daw sa UP. Nag-agree ba kayo doon? Or In general, I think pag UP parang mas involved talaga kayo sa community building. community. Oo. Extracurricular lang kasi sa amin talaga yung org. Yeah. Another question. Kumusta yung perception ng school admin nyo when students join competitions? Like, bawal, wag focus lang kayo dito sa pinag-aaralan nyo. Or encouraged ba siya? sa UP? Yeah, kasi pag may sumasali ng parang competitions, more on UST yung nakikita kong sumasali. Or CSB or somewhere else. Honestly, parang wala silang pake. Pero kung nanalo ka, like todo publication. Which is good. Todo public. Which is good. Wala silang pake. Parang no pressure lang din. Sa UP kasi, sa UST. Sa UST kasi, hindi ko sure sa batch nyo, pero sa amin, parang, hindi siya encouraged. Kasi gets naman na parang ipapafocus mo yung estudyante sa internal projects niya. Pero, for me kasi, yun yung maganda siyang gauge kung paano ka nag-fare against yung peers mo. True. And minsan, mas marami ka pang matututunan sa competitions versus sa plates. True. So, sa amin, unfortunately, nung time na yun, medyo hindi pa ganun ka-open. How about ngayon? Sa amin, parang hindi naman encouraged, pero parang open yung mga prof na pasali kami sa design competition because marami ang ka-block na madalas sumasali sa mga design competition. Yun ang maganda. So, I think that's good na ina-encourage nila despite na may ACADS kaming pinagpo-focusan. Yeah, I guess nasa estudyante na lang din kung paano niya ibabalance. Yeah, Low-key kung kaya. rin nakikita na ng admin yung importance ng mga design competitions. Like nung may mga nanalo na sa amin from UP sa mga national, international competitions. Doon nila na-decide na parang, dapat mag-invest tayo more. Yeah, on this. definitely. True. Pero parang hindi siya masyadong out there or parang may pinipili lang silang gusto nilang i-endorse for the competitions. Yes, yung mga taga-UP ba competitive din sa mga ganyan? Parang gusto lang namin sumali for the vibes. For the vibes. Ako personally, sumasali ako for the vibes. Gusto ko lang din, kasi marami nga natututunan sa mga competitions. Actually, feeling ko nga mas lumala yung parang knowledge ko and yung discipline ko sa pag-join ng competitions. And then, parang sumasali lang talaga kami doon. Hindi kami masyadong in it for the win. Parang gano'n. So, yung USC in it for the win, no? Competitive kasi kami. Competitive kasi talaga. Sa basketball ba? Ay. Sa Arky. Arky lang tayo. Ibang podcast. Okay, sorry. Sports podcast. UAAP podcast. So, kumusta yung work-life balance ng mga taga-UP? Well, I guess sa batch namin, mas chill kami. Parang nagla-lock in lang kami kung kailangan talaga. Pero for the most part, mas chill lang talaga. Curious lang, paano nung thesis year nyo? Ano yung naging dynamics nyo as friends? Kasi nung case namin, nung nag-thesis na kami, lalo na yung few months before defense, parang nabawasan na yung time namin together. So more on
Sa bahay lang talaga kami, locked in, ganun. So, kayo din ba ganun nung Yung thesis year? nung thesis namin kasi parang close na yung batch namin. So, kung may mga plenary sessions, like kung magkakasama kami lahat, parang yun na yung bonding namin. Parang we all get along naman. Wala kaming mga internal conflicts with each other. Yung thesis ng UP, same lang naman, di ba, na solo? Solo, yes. Yeah, right? Or may option Sila ba kayo? ata may scale model. Oh. Yeah, may Okay, fine. Okay. Fine. Ingit. Give na natin. Give na natin. yung skill Tayo model. may walkthrough. Tayo may 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 walk din optional. mo kaya. Okay. Optional. Optional, okay. mga magagaling lang nag-walkthrough sa amin. So, nag-walkthrough ka? Oh, syempre. So, magaling ka. May scale model na may walkthrough pa. Kaya ka ba nag-grad ngayon para UP? Para UP. Taga-UP. Pati rin yung kung makikita Ay! yung like, pants, green din. Tapos yung shoes Ay, din. Like, Yeah! Ay, ano ako nako. guys? UP logo. Kasi pag UP, parang talagang prideful ka talaga na, saan ka graduate? Sa UP ako graduate. I mean, UST di ba kayo parang- proud sa UST to graduate? Siyempre, kailangan namin sabihin na proud ka. Kasi mo ba kayo matanggalan ng ano? Pero not to the same extent na, UP. UP. Scholar. Scholar ng bayan. Scholar ng bayan. Pag UST, sa UST lang siya. Catholic school. Catholic school. Ano bang reaction ng mga tao kung sinasabi yung taga-UST? Ay, sa UST ako nag-aral or sa UST ako nag-graduate? Ano yung... Wow. Or anong parang common sinasabi, binibring up nilang Honestly, topic? wala. Wala. Kasi, pag sinabi mong prestigious, hindi kami part ng tatlong schools na unang iniisip ng mga tao. Siguro pag Arky, pero kung casual lang na tao, nalaman na UST ka, hindi naman nila alam na top Arky school yung UST. So, wala. Yes. Wala silang any expectation naman. Pero kung sabihin natin mga board exam performance, congratulations para sa mga Yeah! Congrats, UP. Pero, expectation is papasa ka talaga. Yes. Yeah. Parang if not 100%, like almost 100% passing rate. Yeah. ganun. Doon yung pressure. Yun yung Yeah, pressure. yun yung pressure. One last question before tayo mag-jump sa next is sa UP. Paano yung facilities ng UP? Oh, medyo hindi adequate for us. What do you mean? Parang hinahati-hati yung schedule namin. Parang hindi namin kaya mag 5 days na tuloy-tuloy na classes sa Iisang building? sa isang building. Kailangan like staggered kami. So, parang yung schedule Bakit? ko usually. Dahil sa, ano ba to? Sa drafting tables ba to? Or... I mean, kulang na rin ng drafting tables, kulang rin ng classrooms per se. Kasi yung UP Archie building namin, dati siyang UP Maintenance Office. So, technically, kami yung bodega ng UP dati. Tapos, kinonvert siya into Archie School. Ayun. Ano mas magandang cheer? Go Uste or ano? Honestly, Di ba? go Uste. Grabe. Go Uste pa rin. Ay, sabagay. Hindi pa nga ako Kahit nga hindi yung taga-UST, ano? nag-go Uste. Yan. Tapos F11. Para Ano nga yung cheer ng UP? Universidad. Mas maganda UST. Grabe. UST pa rin. Legit, pag Iba kasi talaga yung feels. Pag iba yung ano. feels, pag sabay-sabay, Tapos may tumataas na drums. balahibo ko. May drums, no? May drums naman din kami. Dun. Shout May out drums UP. din naman. Grabe Hindi, naman. I mean yung ano, yung intro. Alam niya kasi yung doon intro. nakatago sa building. Okay. Ano nga yung Beato dati? Dati ano rin yun eh. Printing ano din yung ate. Ayun, dati. No? Plus, yung nag-donate sa amin ng Arky na sign is UP. Ah. Kaya thank you. Kaya Thank you maroon sa- eh. You're Kaya welcome, maroon Drew. yung arc. Okay, so something they prepared for us since napag-usapan na natin yung differences ng schools, differences in year level is gagamitin natin lahat ng natutunan natin to identify kung sinong mga gumawa ng mga plates na to. Wala namin kung galing ba to sa UP, UST ba gumawa nito, anong year kaya niya to ginawa. Pero nabanggit niya, di ba, na hindi naman sila nag-scale model. Hindi, pero akala ko, sabi niya, Nag-scale model. Thesis nga nila, sabi mo, may scale Oo nga model. pala. Pero kasi sobrang quirky nung background. Feel ko babae. Feel ko babae gumawa. Yung ano eh, yung lettering eh. Nagka-calligraphy ba Parang mga ganyan. lalaki? Ha? Nagka-calligraphy May ba mga kilala lalaki? akong nagka-calligraphy. Hindi nga lang ganun ka. Hindi ganyan ka ganda. Nagka-calligraphy ka din ba sa plates mo? Paano nyo inaaral? Ito, hindi na to UP, UST. Ito, ano na to? Male-female discussion. Paano nyo natututunan yan? Pag mo arte ka, ganda. Hindi, wag gusto mo artehan, pipilitin mo.
Pero yung gumawa nito, feeling ko, sa office natin, Si EG. feeling ko si EG ma. Tama ba? Si Tama. Okay, tama. Tapos, first year. Oo. Tapos madali ring matel na UST yun kasi Yellow. diba yung Yellow. yung topic kasi is Ziggurat of Ur. So, history yan na class, tama ba? Yep. So, kami sa Arki, hindi kami nagsiscale model kapag history class. More on, sketch or draw. More on essay nga eh. Oh my God. Diba? So, ah, di kayo hindi kayo pinapag-render ng mga Minsan buildings. Gano'n. Parang isang beses ko lang yun nagawa, yung pag-render ng isang Essay? Essay. Mas mahirap yun Like report. Mahirap yun. Uy, grabe. First year. First year yan? Feeling ko UP. I think it's US. UST yan. Kaninong plate to? The first year pala siya. Kaninong plate to? Kay Carlo or Hannah. Makikita ba natin Hindi, pero yung- kasi classmate ko si Hannah Nakikita ng mo first yung year. nag-upload. Hindi ko pa nakikita yan. So, feel ko si Carlo. Ayun, By Carlo nga. Okay, Carlo nga. Si Carlo. Galing mo si UST. Carlo. Pinuha to siya. Nandaya yun. Nandaya yun. Ilagay mo yan. Nilagay. Oh my God. Feeling ko kung naging pandemic batch ako, sobrang daya ako. Kasi sobrang daya ako na dati. Pwede mong i-photoshop yung mga smudges. Oh, may parang Photoshop action na gagawin niyang watercolor, yung Oo nga. puti na lang talaga, hindi ako nagpandemic. Yung daya ko siguro. Yan kay Hannah yan. USD to. UST. Kasi sabi mo walang ganito sa first year na di ba? May white models ka eh. No, pero hindi to buildable eh. Hindi nga. Hindi to buildable. Wala kang column eh. Hindi to buildable eh. Wala kang column Baka eh. umiikot pa to eh. Uso sa amin yung mga Oh, yung umiikot. Gumagalaw? Uso ba sa inyo yung mga Kinetic, umiilaw? Hindi. Uso? Ay. Pero Ayun, instant Tatawanan uno kayo. yun kung Talaga nagawa mo sa yun. inyo? Sa amin medyo... Skin model? Sa atin medyo... Kailaw-ilaw pa. Walang ganun. Wow. Ooh. Grabe yun. Eto yung mga nagsasabi na... Parang nakita ko to kanina. Di mo nagsabing, di pa ako tapos sa plate ko eh. Oo. Tapos pag nagkita O kayo, kaya pag, ang pangit naman ang gawa ko. pangit nang gawa ko, wag na, pangit. Ano yan, no? Alcohol marker, Tapos no? pag pinasa, Pag pinasa. may inis ka din Pagigil. talaga eh. Feeling ko, ang gumawa nito, pagod na si Hane eh, nagkaka-plate niya lang Oo. ng isa eh. Kaka-plate lang niya. Kaka-plate niya lang. So, feeling Ijima. ko si Ijima. Nakita ko rin kasi. Ang galing. Galing, grabe. Second Galing. year, masipag ka pa rin. Yung ng second markers year. mo ba Grabe dito, pati yung, touchstone? yung point ng yung Copic Point. Copic yun? Copic. Oh. sipag So mag-render. much 5 ata. Galing. Galing. Galing talaga. Ni Ijima. Wow. Oh. AI to. Teka. I mean, architectural interiors yan, no? Gusto ko sabihin na UST to. Ikaw. Parang hindi. Hindi. UP. Oo, kasi parang parang may feel mo eh, pag UST. Yung mga, yung color scheme. So like, parang- Ah. Then nasabi ko lang na UST kasi sobrang OA natin gumamit ng yung blur. Kahit so nakatayo lang naman gumagano. Bumaba lang naman siya ng Bumaba lang naman ng diba? handan. UP sabi sa'yo eh. Buildable. Buildable. Actually, hindi siya parang visual com eh. Yung subject namin dyan, tinuruan kami mag-ArchiCAD. So, ito yung... So, ArchiCAD to. ArchiCAD. Ganda. Ganda. Yun, no? Nabasa ko na eh. Jollibee Play third year. So, UST. Ay, kilala ko to. So, UST. Oh. EG! Yeah. Uy, so yun ang Jollibee. Nag-viral daw tong ano to. Wow. Di ba? Tama. Ay, Diba? ilang feature sa news? Nakita ko yun. Na-feature, Oh my na-feature. God. Galing. Ay. Wait. Si Ben. Okay. Tama. Paano mo nasabing UP, ano to? Buildable. Hindi pa, hindi. Build, aside sa build up. Ayun no, ano yung columns, beams. Knowing my batch, hindi pa kami nakakagawa ng ganyan. So, eliminated na agad si Hannah at si Carlo. So, parang may social, yung project eh. Community. Community, something. Parang pinag-isipan, pinag-research. Tapos tayo. Anong project to? Thesis ko to. Oh. Social housing yan. Social. Social. Community. Ano ata to? Parang hospital. Kayo Hospital ito. plate. Sa'yo to? Hindi, feel ko Hannah pa rin yan. Same kayo? Hospital din siya? So, I think yun na yung mga
plates na nakita natin. And I think now, ang hirap nang i-tell din apart kung UP or UST. Parang ginigear din natin yung skills natin sa mga nakikita natin online, especially sa batch nyo. Kaya medyo nawawala na yung distinction kung ano yung UP versus UST. So, if you guys could give advice, dun muna sa mga isa-isahin natin, dun sa mga nagde-decide pa lang kung aling school kayo papasok. Ibenta mo yung UP, ibenta mo yung UST. So, aside sa yun nga, isa siya sa top performing school when it comes to architecture. Aside doon, syempre, yun nga, based from my experience, UST kasi is very hands-on. Imagine coming from pandemic, kudos din to my professors na naturuan nila kami through online, which is for me, kung ako yung professor, medyo mahirap siyang gawin. So, parang ang galing din ng mga professors ng UST na para ma-mold nila yung skills namin kahit pandemic and then transitioning to face-to-face. And also, yun nga, like what I've said earlier, yung culture. Aside sa ACADS, very important when you consider a university as yung culture. Kasi imagine, especially in architecture, 5 years kayong nasa college. So, very important yung makakasamuhan yung tao and yung environment na gagalawan nyo. It's important to have an environment na mag-grow ka talaga. Okay. Parang gusto ko talaga mag-apply sa Sold UST. Sold na ako sa UST. So, UP naman, first things first, 100% board passing rate. Congratulations ulit sa ating mga January passers. Pero, ano yung sa atin? 99? 99? Okay, ano lang. Okay lang. Insert lang namin sila. 99 sa UST. Okay Tapos na din. ilan? Tatlo yung nag-top sa Tatlo yung atin. nag-top. Insert lang namin. Insert. Sige, go. Sige. Tuloy. Grabe, hindi nagpapatalo. Second naman is, yun nga, parang in terms of culture din. Maganda rin yung culture ng UST. Maganda rin yung culture ng UP. I think different cultures lang sila. Pero yung sa amin, mas malaki yung campus. Ay. So, mas maraming may explore. True. May fusion And may fusion island. Pero at the same time, very supportive yung community sa UP. The profs, hindi kanila tututukan pero they'll bring out the best in you. Parang tatry talaga nilang maging flexible with you and i-gauge kung anong kaya mo and anong hindi mo kaya. So, maganda yung case talaga for UP. Pero, I don't think sa Archie side yung papalag sa parang choice mo to be in UP. I think it's more of like UP as a whole. As a whole. As a whole. So, I would just wanna say, bottom line naman, either UP or UST naman, parang you're in good hands. So, Yeah. it's not, at the end of the day, we're just joking, but it's not a competition because we both have strengths and weaknesses. And so, kung yung sa mga students dyan na nagde-decide whether UST or UP, either way naman, either of the two, you're in good hands na for sure, marami kayo matututunan. So, Yeah. So, parang I think that's a good place to end the episode. So if you guys want more episodes like this, siguro invite tayo ng other schools naman. Di lang naman UP, UST yung sa Archie. Ang dami ng magagaling na Yes, schools. true. If you guys want more episodes with them, stay tuned to our YouTube at Babel Station. We also have Spotify and IG for updates. So, see you. Bye. Bye.